Ama, pangako, makakalabas ako dito. Hintayin mo lang ako. Walang duda, napakalakas ng espiritong iyon. Dapat mas maging maingat ako sa susunod na gagamitin ko ang aking kapangyarihan na anghel. Bigla, lumabas ang mga particles ng kapangyarihan ng kalaban at pumasok sa katawan ng anghel. Ano ito? Lumakas bigla ang aking kapangyarihan matapos kong talunin ang taong iyon. Ibig sabihin, pwede rin akong lumakas sa pamamagitan ng pagtalo sa mas malalakas na kalaban. Pero ang masama lang, kung hindi ko ilalabas ang kapangyarihang ito sa aking katawan, baka mapalitan lang ang aking orihinal na K. Tulad ng dati, kung saan ang negatibong enerhiya ay inangkin ang aking katawan, at naging demonyong anghel ako. Pero hindi yun ang mahalaga ngayon. Alam kong lalakas pa ako, bilang isang immortal na anghel kung matatapos ko ito. Nakakapanghinayang, pero hindi ko maaaring bigyan ng kahihiyan ang aking ama. Sa ngayon, tatanggalin ko muna ang kapangyarihang ito para ipagpatuloy ang paghahanap sa bantay. Tinanggal ni Daishinkan ang kapangyarihang iyon mula sa kanyang katawan. Habang tinatanggal niya ito, mas maraming kaluluwa na may kapangyarihang katulad ng nauna ang lumusab sa kanya. Walang duda, hindi talaga ako pinapayagang magpahinga kahit sandali ng mga kaluluwang ito. Pero ngayon, wala akong kakayahang lumaban sa kanila. Kailangan ko nang umalis dito. Ang anghel, na hindi na nag-isip pa, ay ginamit ang kanyang mga pakpak para mabilis na lumipad palayo, at hindi na siya nakita pa ng mga kaluluwa. Habang lumilipad ang anghel para magpahinga, narinig niya sa daan ang isang humihingi ng tulong. Ito ang nagpahinto sa kanya sa paglipad, at sobra siyang nagulat. Hindi lang pala ako ang buhay sa lugar na ito. Paano nangyari na may iba pang tao dito? Walang duda, kailangan kong tulungan ang taong ito. Hahaha, kukunin ko ang iyong enerhiya at ikaw ang magiging pagkain ko. Lumayo ka, huwag mo akong saktan. Pakiusap, ayoko pang mamatay. Nang malapit ng atakihin ng halimaw ang lalaki, dumating ang anghel sa eksena. Binigyan niya ito ng suntok sa mukha, na nagpatalsik sa halimaw ng ilang metro. Ano iyon? Wala akong nakita. Sino ba ang sumuntok sa akin? Isang simpleng halimaw lang pala ang nagtatangkang kainin ang mga mahihina. Hoy, huwag kang makialam dito, umalis ka na. Sandali lang, mayroon kang mga pakpak, ibig sabihin ikaw ay isang anghel, ibig sabihin mas mataas ang iyong enerhiya. Kailangan ko ito para mabuhay. Mula sa halimaw, lumitaw muli ang ilang itim na kamay. Pero inilagan lahat ito ng anghel at saka pinatamaan ito ng sipa sa dibdib. Na naging dahilan para lumipad ang halimaw, napakahina mo. Bakit hindi ka nalang mamatay? Muling inilabas ng anghel ang kanyang gintong sibat, para ihagis ito sa kalaban, kaya agad na binalutan ng kalaban ng kanyang itim na mga kamay ang kanyang katawan, tila gumawa siya ng napakatigas na shield na kapon. Pero hindi ito nakatulong sa kanya dahil tumagos pa rin ang sibat sa kanyang katawan, at tuluyang nawala ang espiritu, na nagpabagsak sa sibat sa lupa. Napakahina ng halimaw na iyon, tulad din ng iba. Hindi may kukumpara ang kanyang lakas sa ibang halimaw na nakalaban ko. Hoy, kamusta ka? Hindi ka ba nasaktan? Ngunit nang lumingon ang anghel upang tingnan kung ayos lang ang taong kanyang nailigtas, naramdaman niyang nabutas ang kanyang dibdib. Naging malabo ang paningin ng anghel at hindi tumigil sa pag-agos ang banal na dugo sa kanyang katawan. Ano ba itong nangyayari? Bakit hindi ko nakita ang ganito kahinang atake? Dahil isa ako sa pinakamalakas na nilalang. Napakatanga mo, anghel. Paano mo naisip na may iba pang tao sa malamig at madilim na mundong ito? Nahulog ka sa aking bitag. Ang taong iyong nakalaban ay isang kopya ko lamang. Hindi ako makapaniwala na napakatanga ng mga anghel. Master, ang anak mo ay isang hangal. Paano siya nagpaloko ng ganito kadali? Kahit ako, alam kong bitag iyon. Mas mabuti pang tumahimik ka na lang. Talagang magaling siya. Una sa lahat, hindi niya tinanggap ang negatibong enerhiya at tumulong siya sa isang tao. Pero Master, ano ang silbi ng lahat ng iyon? Kung mamamatay din lang siya agad, paano mo nagagawang tiisin ang iyong anak sa mundong iyon, nang walang sapat na kapangyarihan? At hindi lang iyon, hindi rin niya magamit ang kanyang ki. Tama ka, para lang sa malalakas ang mundong iyon, kaya nga hindi ka tumagal. Kilala ko ang anak ko, makakahanap siya ng paraan para makalabas doon. Unti-unting nawawala ang enerhiya ng anghel, at dahan-dahan siyang nagiging buto,
kahit ito ang napala ko sa pagliligtas sa tao, hindi pa rin ako susuko. Kung gagamitin ko muli ang aking liwanag ng anghel, maaakit ko ang iba pang mga kaluluwa. Kamakailan lang sinabi ng halimaw na tinalo ko, na kailangan nila ng enerhiya para mabuhay, at kailangan kong gamitin iyon sa aking kalamangan. Gagamitin ng anghel ang kanyang banal na liwanag, na siyang mag-aakit ng pansin ng iba pang mga kaluluwa. Ano ang ginagawa mo? Kahit gamitin mo pa ang kapangyarihan ng iyong liwanag, hindi mo matatakasan ang iyong tadhanang kamatayan. Tingnan natin iyan, baliw ka. Bigla na lang may maririnig na mga yabag sa lugar, dahil lumalapit na ang maraming kaluluwa sa lugar. Hoy, ano ang ginagawa mo? Kailangan din namin mabuhay. Hindi patas na ikaw lang ang makakakuha ng malakas na enerhiya niya. Akin lang ang enerhiya ito, at hinding-hindi ko ito ibabahagi. Makasarili kang hayop ka. Ginamit ng anghel ang sitwasyon para makawala sa mga kamay ng kalaban, at bumagsak siya sa lupa na labis na nasaktan. Ngunit sa kabila nito, sumigaw siya. Ang huling matitira sa inyo, ay bibigyan ko ng aking enerhiya. Nang marinig iyon ng mga kaluluwa, lumaban sila sa halimaw na iyon. Bagamat abala ang ibang mga kaluluwa sa pag-aaway sa isa't isa, alam ng anghel na wala siyang tsansang makatakas. Gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan sa isip para matawag ang kanyang sibat, at lumikha siya ng kalasag gamit ang enerhiya ng kanyang sibat. Sinimulan ng ibang mga kaluluwa na basagin ang kanyang kalasag, habang nag-aaway ang iba. Nakakainis, kailangan kong pagalingin ang aking katawan sa lalong madaling panahon. Aabutin ito ng higit sa 30 segundo, para tuluyang gumaling ang sugat ko sa dibdib, at hindi ko alam kung tatagal pa ba ang aking sibat. Pwede kong gamitin ang aking sikretong kapangyarihan, at maaaring mas tumaas pa ang aking kapangyarihan, pero hindi ko dapat gamitin ngayon. Kailangan kong itabi ito para sa bantay sa mundong ito. Malapit nang masira ang barrier. Bigla na lang, parang milagro, gumaling ang mga sugat ng anghel, tinulungan ako ng aking ama. Huwag mong isipin na magpapasalamat ako sa iyo. Kaya tumaas ang aura ng anghel. Ngayon, medyo may kumpiyansa na ako, at may pangalawang pagkakataon na naman ako. Hindi ko na ito sasayangin. Sinimulan ng anghel na labanan ang mga kaluluwang hamarang sa kanyang daan, habang ang pinakamalalakas na kaluluwa ay naglalaban sa isa't isa. Dahil hindi nila inaalala ang pagtapos sa mga kaluluwang mababa ang antas, dahil alam nila na kung sino man ang matitira sa kanila, madali lang nila itong mapapatay. Pagkatapos ng ilang minuto, pinatay na ng anghel ang mga kaluluwang mababa ang antas, habang ang iba na may malakas na kapangyarihan at kakayahan sa pakikipaglaban ay pinatay ng isang halimaw lamang. Anghel, ngayon, tayong dalawa na lang ang natitira. Kung hindi mo nga natalo ang kaluluwang iyon na tumusok sa iyong katawan, talagang wala kang kwenta. Ako, ang kanang kamay ng tagapagbantay ng mundong ito, ang tatapos ng iyong buhay. Kaya pala napakalakas mo. Hahaha, ngayon, kailangan ko nang patayin ka. Kung mapapatay kita, malalaman ko na kung nasaan ang tagapagbantay sa mundong ito. Sinimulan ng dalawang nilalang na labanan ang isa't isa, hindi katulad ng ibang kaluluwa, ang isang ito ay hindi gumamit ng kanyang itim na mga kamay, pero gumamit siya ng napakatalim na espada. Ang espada ng halimaw at ang sibat ay nagbanggaan, na nagpasimula ng malaking pagsabog sa lugar. Habang naglalaban sa langit ang dalawa, sinubukan ng nilalang na putulin ang isa sa mga pakpak ng anghel, ngunit bahagya itong nakaiwas, at saka ginamit ang parehong kakayahan na ginamit niya laban sa ibang nilalang. Hindi katulad sa nakaraan niyang laban, dito ay nagpapawala siya ng higit sa 1,500 na balahibo. Dahil nakabawi na ang kanyang katawan sa lakas, inilunsad niya ang mga balahibo bilang mga projectile na may malakas na puwersa laban sa halimaw, ngunit madali lang niyang pinutol ang mga balahibo, na parang simpleng piraso ng papel. Hindi ako basta-basta mapapabagsak ng mga balahibong iyon, hindi katulad ng mga nilalang ng lugar na ito, ako ay napakatalino, at nakikita ko ang intensyon mo sa bawat atake. Bigla na lang, nagsimulang magliwanag ang espada ng halimaw, at nagsimulang magtapon ng mga blade slash sa lahat ng direksyon, at sinamantala na ang anghel ay na-distract, gumamit siya ng kanyang black magic, lumikha ng kopya ng kanyang sarili. Ang clone na ito ay tumayo sa likod ng anghel, at hinawakan ang kanyang dalawang pakpak, para hindi siya makagalaw. Hindi ko magalaw ang aking katawan. Marahil, alam niya ang kahinaan na mayroon kaming mga anghel.
Kung itatago ko ang aking mga pakpak ngayon, maaari akong mahulog muli sa mundo ng kawalan, at hindi na ako makakatakas mula doon. Hahaha, gusto kong makita ka ng ganito, na hindi makagalaw. Isang atake ko na lang, at akin na ang iyong enerhiya. Sa simula pa lang, hindi ka na sana tumapak pa sa mundong ito, na napakalupit. Muling magliliwanag ang espada ng halimaw, at magsisimulang umikot na parang isang spiral. Ito ang aking teknik, Infinite Blade of the Dragon, dahil dito, ang tanging magagawa na lang ng anghel ay panoorin kung paano siya papatayin ng malakas na atake. Ngayon, ang tanging magagawa ko na lang ay gamitin ang kapangyarihan ng isip, upang banggain ng aking sibat ang atakeng iyon. Magsisimulang kumilos mag-isa ang sibat, at muling magiging higanti. Ang higanteng sibat na ito ay magsisimulang bumangga sa espada ng kalaban. Ngunit habang nagaganap ang banggaan ng dalawang sandatang may malakas na kapangyarihan, isa ay unti-unting mawawasak. Nagsimulang mabasag ng kaunti ang sibat ng anghel. Sa sandaling iyon, magkakaroon ng sobrang natatakot na mukha ang anghel. Ang aking banal na sandata na lagi kong kasama, at ginagamit ko lang kung kinakailangan, ay natatalo lang laban sa isang simpleng espada. Paano ito nangyari? Kung mababasag ngayon ang aking sibat, tapos na ako. Sigurado akong hindi ako makakaligtas sa malakas na atakeng iyon. Tuluyang mababasag ang sibat ng anghel, na magdudulot ng malakas na pagsabog ng enerhiya, at tatosek din ang espada ng halimaw dahil sa malakas na pagsabog na kumalat sa buong lugar. Ano ba itong nangyayari? Nawala ang aking espada, at ngayon sobra akong natatakot, mas mabuting tumakas na ako dito, o baka mawala pa ang aking buhay. Magsisimulang kumilos ng mabilis ang halimaw, ngunit kahit na sinubukan niyang takasan ang pagsabog, naabutan pa rin siya nito at nawasak ang kanyang buong katawan. Ang mga kaluluwang malapit doon ay tuluyan ding namatay. Pagkatapos ng ilang segundo, titigil sa paglawak ang pagsabog, at saka mawawala, at mag-iiwan ito ng malaking hukay sa lupa. Pero bago yon, nang makita ng anghel ang pagsabog ay ipinikit niya ang kanyang mga mata, at tinanggap na ang kanyang kapalaran. Ngunit nang buksan niya ang mga ito, napagtanto niyang buhay pa siya. Paano ito nangyari? Marahil ang aking banal na sandata ay may kapangyarihang pumatay, kung sakaling ito ay tuluyang masira. Ngunit kahit na nakaligtas ako, hindi ako masaya. Wala na ang aking banal na sandata, at hindi ko na matatalo ang tagapagbantay ng mundong ito. Sa kabilang banda, ang pagsabog na iyon ay naramdaman sa buong mundo, na nakakuha ng pansin ng tagapagbantay ng mundong ito. Sino ang taong nang-ahas na pumasok sa mundong ito, at nagdulot ng ganitong gulo? Hindi niya alam ang kanyang ginawa. Nakikita ko na kailangan kong lumabas na dito, at turuan siya ng leksyon hanggang siya ay mamatay.